Hay, nananampalataya ka ba kay Jesus? Nais mo bang sumunod sa kanyang kalooban? Pakinggan mo ang sabi niya dito sa Matthew 28:18-19. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Napansin mo ba ito, kapatid? Sa verse 18, sabi dito, ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So meaning, nasa kay Jesus na ang lahat ng authority. Sa kanya na ang kapangyarihan. Maliwanag na siya ang Diyos. At ito pa ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin ito itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Kapatid, kung ikaw po ay nagtuturo ng salita ng Diyos, sana siguraduhin mo na hindi ka nagtuturo dahil sa authority ng tao. Ikaw ay nagtuturo dahil sa authority ni Jesus Christ. Katulad ng authority na ibinigay ni Jesus kay Apostol Pablo. Sana ganun ka rin sa pagbahagi ng kanyang salita, gawin mo ito sa kalooban ni Jesucristo at hindi sa kalooban ng tao. Yan ang kalooban ni Jesus, na ipamahagi ang kanyang salita, ang gospel, ang good news about Jesus Christ. Sabi pa sa 2 Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Katulad ni Jesus na matiyagang nagturo ng salita ng Diyos nang siya ay narito pa sa lupa, sa kanyang mga apostol at sa marami pang tao. Tayo ay kinumisyon ni Jesus na ituro ang salita ng Diyos, ang magandang balita. Gawin natin ng may matiyagang pagtuturo katulad ni Jesus. Bakit natin kailangang ibahagi ang kanyang salita? Kasi sabi dito sa Judas 1 verse 22 at 23, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghukom. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat. Kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Marami pa ang tao ngayon, mga kapatid, ang hindi pa alam ang kaligtasan at hindi pa naliwanagan. Kaya sabi ng Bible in English dito sa Jude 1 verse 22, snatch them out of fire. Kasi mapapahamak sila kung hindi natin sila bahaginan ng salita ng Diyos. Ngunit paano naman nila malalaman kung hindi naman tayo nagsishare? Sabi pa nga dito sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kung hindi natin ipinapangaral ang tungkol kay Kristo sa kanyang ginawa doon sa cross, nabayad na ang ating mga kasalanan dahil si Jesus na ang namatay doon sa cross para sa atin, at buhay siya at bumalik na sa kanyang kaharian sa langit. Yun po ang dapat nating ibahagi, na dapat tanggapin ng mga tao, na ang kaligtasan ay nasa kay Jesus lamang.
Sabi pa niya sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya nga, yan ang dapat nating ipamahagi sa mga taong malayo pa sa Diyos at hindi pa nakikilala ang tunay na kaligtasan. Hindi pa nila alam. Yan po ang ating gawin, mga kapatid, bilang tayo ay follower, nagsasabing nananampalataya tayo kay Jesus, sundin natin ang kanyang mga utos. Bye-bye and God bless.